Not guilty. Yan ang inihaing plea ng whistleblower ng NBN-ZTE deal na si Rodolfo Jun Lozada Jr. kaugnay ng dalawang graft case na kinakaharap niya sa Sandigan Bayan. Ang kapatid niyang si Jose Orlando na co-accused sa isang kaso ng graft, not guilty plea rin ang hain. January 23 nang maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan para sa dalawang kinakaharap na kaso ni Lozada. Nag-ugat daw ito sa pagpapaupa niya di umano ng lupang pag-aari ng gobyerno sa kanyang kapatid at sa kumpanyang konektado sa kanya at kanyang misis. Nangyari daw ito noong Pangulo pa si Lozada ng Philippine Forest Corporation, isang kumpanyang pinapatakbo ng gobyerno. Bumoto gamit ang konsensya, respetuhin ang boto ng iba at kilalanin ang mga ibobotong kandidato. Ilan lang yan sa 10 commandments ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV para sa mga botante sa darating na eleksyon 2013. Alamin din daw dapat ang mga plataporma ng mga kandidato at huwag magbenta ng boto. Huwag din daw iboto ang mga kandidatong may guns, goons, gold at glitter, sangkot sa mga kasong graft and corruption, sa mga sikat lang ang pangalan at mga immoral. Mahalaga rin na isaalang-alang ang boto para sa ikabubuti ng bansa. Isinagawa ngayong araw ang dry run ng MRT Buslink program ng DOTC na layong bawasan ang hirap ng pagpila at pagsakay ng mga pasahero sa mga istasyon ng MRT. Simula alas 7 ng umaga kanina, 5 bus ang bumiyahe. 3 oras lang kada araw ang biyahe ng bawat bus. Kada 15 minutos ang alis ng bus, puno man ito o hindi. Mula North Avenue, hihinto lamang ang mga bus sa Ayala, Magallanes at Taft stations. 15 pesos ang pamasahe. Ayon sa mga otoridad, tatagal ng 3 araw ang dry run. Trisha Zafra, GMA News.